For today's video, meron akong i-share sa inyo na program and I'm sure na magugustuhan nyo to and mapapakinabangan nyo to, of course. Okay, so madali lang to guys, promise. Halika, panoorin mo to. So, ito nga pala yung program na Hasleo Win to USB. So, run as administrator lang natin siya, no? So, actually, it's already been installed dito sa ating computer, no? So, dito may kita nyo guys, no? Pwede tayong mag-install or mag-clone ng Windows to USB, okay? Or to external drive. And dito naman sa pangalawang option niya is Windows Installation USB. So, ito yung normal na ginagawa natin, no, na pwede tayo mag-install ng Windows dun sa ating flash drive. And dito naman sa bootable Windows PE, ito po yung tinatawag na mga Windows PE, like yung Sergey Strelic. Kung meron tayong ISO, is pwede natin yun ma-transfer papunta dun sa ating flash drive. Parang makagawa tayo ng bootable rescue disk, okay? So, ang gamit nga pala nito guys is pang backup or pang clone ng system natin na pwede natin ilagay sa flash drive or sa external drive, which is ito po yung ginawa natin ngayon. So, yung buong image guys no ng PC natin, ng computer natin, yung software niya nitong ano na to, NVMe is nandito po siya. Okay? So, para maniwala kayo is tatanggalin ko po 'yan. Okay? So, tingnan niyo dito, yung mouse natin, yung mouse cursor is hindi na po 'yan gumagalaw, 'di ba? So, ibabalik ko siya. Okay, so nakabalik na po. And then, wait lang natin yan na mag-sync. Okay? Ayan na, gumagalaw na siya. And wait lang natin na mag-smooth yung mouse cursor natin, no? Ayan. So, actually, naka-wireless din yung keyboard natin. Ayan, okay na. 'Di ba? So, ganun lang palang purpose niyan. Hindi lang po ganun. Kasi, hindi to tulad ng ibang nag-format kayo, 'di ba? Ng, halimbawa, yung iba, nakikita ko nag-format dun sa computer natin. Tapos, ilalagay lang nila dun sa, tawag dito sa external drive. So, ito po is, i-clone natin ng buo yung ating system natin. So, this mean na pwede nating ma-recover pa yung mga files natin just in case na, halimbawa, yung NVMe natin, eto, 'di ba, nandito yung OS natin, 'di ba, nasira, okay? So, nakurap, okay? So, pwede natin i-backup yung laman nito. Pwede na natin ma-access yung files nito sa loob. So, yun po yung purpose niyan. And aside from dyan is, kung halimbawa, meron kang gustong i-install na program, gaya nito, 'di ba? So, maglagay ako ng program. For example lang, no? Ayan, nag-experiment tayo, nag-aaral tayo, 'di ba? Finish. Oh. So, kung ano yung nagagawa nung normal na Windows na nakalagay yung OS natin is ganun din po siya kahit na naka-USB. Ganun din po rin yung, ganun din po yung bilis niya. Paano naman kung mag-uninstall ako? Punta tayo sa control panel. Punta tayo sa program files. Okay. And tanggalin natin siya. Uninstall. Yes. Yes. O, di ba? O, di ba parang normal lang din. Tapos, magbabrowse ako, halimbawa. Tapos, YouTube tayo. Ito, meron na nakabukas. 'Di ba? Ang bilis din, oh. Parang normal lang talaga, guys, walang pagbabago. Ang kagandahan sa kanya is USB. So, paano ginagawa to? Napakadali lang. Ganito lang yung gagawin nyo. So, select lang natin yung Win to USB. Alright? And then, select natin yung source. Wait lang natin yan na mag-load. Ayan, makikita nyo. Okay, so pagka-finish na siya mag-load, and then pwede na natin select yung pinaka-current OS natin, yung Windows OS. Yan, the whole system natin. So, select lang natin yan. And then, actually, meron isang option dito. Download Windows USB or browse image. Kung meron kang image ng ISO ng Windows, pwede rin po siya mag-create ng Windows sa flash drive. Tapos, ang gagawin natin is, select lang natin tong current Windows OS. Tapos, select natin yung destination drive natin, which is yung ating external drive. So, since naka-USB ako ng 64 GB, hindi po siya enough. Ayan, sasabihin niya naman dito this space is insufficient. Okay? So, let's say for example lang, no? Tapos, partition scheme natin, piliin lang natin yung MBR for BIOS and UEFI para universal po siya. Tapos, installation mode, wala na tayong gagalawin dyan. And then, proceed na po natin yun. So, ganun lang po siya kadali, guys, and ganun ka bilis gawin. So, hindi to katulad nung ibang nasa isip niya, ipo-format nyo pa yung external, yung SSD nyo, tapos ilalagay nyo sa external drive. Ito, hindi po. Kung ano po yung itsura ng Windows na kinload nyo is, yun na yun din po yung magiging image niya dun sa USB natin or sa external drive. Diba? So, sa mga interesado guys pala, no, netong Pick Zero natin na SSD, ayan, so, habang mura pa po siya, bumili na kayo, eto na yung time para mag-upgrade tayo kasi sobrang taas na po. Doble, triple na po yung presyo ng mga SSD ngayon. Itong brand na to is
Hindi pa siya ganun kataas. Tapos, kung gusto niyo naman gumawa ng external drive pang backup, pwede rin po kayo gumamit ng enclosure habang mura pa rin po. Halos lahat ngayon tumataas na dahil sa in-demand ng AI. Okay? So, nandiyan lang po yung link natin sa comment section. Maraming salamat sa bumibili sa ating affiliate link and sa mga solid subscribers natin. Pakidagdagan pa. Hindi, joke lang. Sa mga followers natin, thank you guys for your love and support. Ingat kayo lagi and God bless you all.